Siguro sa puntong ito, ramdam na natong si Mr. Bato de la Rosa na huling termino na niya ito bilang senador. Nararamdaman na niya yan. Kaya nga sobrang, kung makikita niyo po, desperado na siya. Yung kanyang mga reactions sa maraming issues na pinupukol o nakasangkot siya, hindi na normal yon. Hindi na po gawain yon ng taong matino. Well, hindi naman pwedeng sabihin na hindi gawain ng taong may dunong. Dahil totoo, wala naman talagang dunong etong isang ito. Obvious naman. Sa kanyang pananalita, ginagamit niya or excuse niya yung kanyang pagiging Bisaya para hindi halata na alam niya na. Diba? So dito sa kanyang statement na ito, tila nagpapaalam na itong si Bato de la Rosa. Tila nagpapaalam na. Siguro talagang alam na niya sa sarili niya. Dahil meron siyang kahilingan or sa Quad Committee dyan sa Kongreso, ay hintayin siyang matapos sa kanyang termino bilang senador. Matatapos na. Malapit na rin namang matapos. Bilang senador, kung nais talaga ng mga ito, ng mga nasa o bumubuo ng Quadcom, na padaluhin siya sa kanilang pagdinig. Pa-special. Busy daw kasi siya. Marami siyang ginagawa. Pero pagdating sa investigasyon sa Senado, siya pa yung ay gustong manguna sa investigasyon. Kung natatandaan niyo po, siya pa ang gustong mag-preside doon sa Blue Ribbons Subcommittee na itinalaga nga para sa investigasyon ng EJK dyan sa Senado. Gusto niya mag-decide, kaya lang sinupla siya ni Senate President Chis Escudero. At bakit kailangan pang antayin na matapos po ang termino niyo, Mr. Bato de la Rosa? Wag po kayong masyadong pa-espesyal, hindi kasi bagay sa isang katulad nyo dahil nako po, tignan nyo naman kung paano kayo mag-react sa mga sitwasyon, sa mga bagay na kinasasangkutan nyo po. Kayo po'y halatang-halata na. Halatang-halata na po kung paano kayo mag-react. Halata na kayo po ay may guilt sa katawan. Halata na napakalaki ng pangamba at takot nyo po. Ang nangyayari kay Digong, kung nakikita niyo po, unti-unting sumisip-sip na naman sa nasa Malacanang. Ganon din naman ang ginawa ni Bato kamakailan, kaya lang kasi hindi umobra dahil hindi consistent. Sisip-sip, babanat ng todo na naman sa nasa Malacanang. Ganyan na ganyan din ang sistema ni Digong. Hindi kayo mga consistent. Ibig sabihin kasi, pag ganyan, nagsisinungaling. Diba? Kasi pag ang taong consistent, negatibo or positibo man yung mga bagay na iyong or kailangan mong ilahad, alam mo sa sarili mo na hindi yan mababago. Ganun at ganun pa rin ang paniniwala mo. At dahil yan sa matinong prinsipyo, wala kasi kayo nun. Good luck.